Isa sa mga hindi ko nagustuhan dito sa e-bike na 'to, after ko siyang gamitin ng almost 1 month, pero sulit naman siya kasi pwede siyang bumiyahe ng hanggang 20 kilometers. Tapos yung charging time niya is aabot ng 3 hours lang. As you can see mga idol, no, yung e-bike na 'to is marami siyang shock. Dalawa sa harap, dalawa sa gitna, apat sa likod. Gumagana naman yung shock niya. Nagba-bounce naman siya pag nadaan ako sa medyo lubak na kalsada. Pero nung may sinakay ako sa likod, nagrereklamo siya kasi ang sakit na daw ng puwet niya. Kita niyo mga idol, no, malakas din yung ilaw niya. Saka meron siyang backlight sa likod. Saka meron din siyang busina. At pangalawa, sa hindi ko na gustuhan dito is pag magcha-charge ako, so kailangan kong hugutin yung battery kasi wala namang outlet sa parking namin kasi nakatira kami sa condo. So kailangan kong tanggalin yung battery, dadalhin sa unit. Kaso nga lang, hindi mo matatanggal tong battery kung hindi mo tatanggalin itong mismong chair niya o yung upuan niya. Tsaka di susi yung kanyang battery. Hindi mo matatanggal pag hindi mo i-unlock yung susian niya for safety. Pangatlo, meron nga itong motion alarm. Pag nagalaw mo siya, tumutunog siya kasi meron siyang remote. At pindutin yung lock sa remote para mag-activate yung alarm. Pag na-activate yung alarm, pag magalaw siya, nag-iingay siya. Kaso nga lang, useless pa rin yun pag hinugot mismo yung naka-plug sa battery. At itong naka-plug naman sa battery, kahit sino pwedeng humugot nito kasi hindi naman siya sinususi o hindi siya nalalak. So pag nahugot itong naka-plug sa battery, yung alarm niya is hindi siya gumagana. So pwede pa rin siyang bitbitin ng magnanakaw. Pero okay na rin, at least may additional feature siya na alarm. Pero mas maganda kung tatalian mo siya ng mismong lock tulad ng mga ganito for safety talaga. At saka pang-apat, may isang beses nito na ubusan siya ng battery kaya kailangan mapilitan kang magpa-jack talaga. Kaso nga lang, iba yung pagkabigat niya. So, ang hirap siyang ipa-jack. So, ang hirap siyang gamitin ng mano-mano kasi sobrang bigat ng kaha at saka battery. Talagang papawisan ka kahit magpapa-jack ka nito ng maikling distansya lang. Kasi sobrang bigat talaga niya pag naubusan ka ng battery. Hindi siya ideal gamitin ng mano-mano. And then pang-lima, lastly, pag binili mo to, naka-fold siya, tapos i-unfold mo. And once ginagamit mo na siya, and then gusto mong i-fold at ikarga sa kotse, medyo ang hirap niya ng i-fold. Dahil siguro sa tuwing ginagamit mo siya, yung mga joints niya kung saan nandun yung part na pino-fold is naghihigpitan. So, hindi ko pa siya na-try na lagyan ng mga pampadulas sa mga joints na yon sa gitna kung saan pino-fold. Basta nung trinay ko siyang i-fold after kong gamitin, sobrang hirap. Kahit sinisipa ko na ng sinisipa, ayaw pa rin siya ma-fold. Kaya di ko na lang pinilit. So, yun lang mga loads, no? Kung ano yung mga disadvantage niya. So, kayo na magde-decide kung babagay ba sa inyo to, sa sitwasyon nyo, o hindi. Pero syempre, hindi naman tayo pwede mag-expect na perfecto yung e-bike natin kasi hindi naman siya ganun kamahal, hindi rin ganun kamura, saktong-sakto lang din. So, depende pa rin to sa mga gustong bibili. At least, nasabi ko dito sa video, yung mga hindi ko gusto, para sa akin lang. So, hanggang dito lang po yung video natin mga idol. See you next time.